Yan, tinuturo ko sa mga baguhan to para may idea kayo. Kung sakaling magkaroon kayo na ganitong problema, may idea kayo kung paano nyo i-repair. May paraan tayong gagawin dito para kung sakaling wala kayong mabiling pyesa o wala kayong parts, may paraan pa para magawa. Ngayon, kadalasan kasi pagka ganito nga ang nagiging problema, yan, ipapakita ko sa inyo. Ito yung nagiging problema nito. Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. May gagawin tayong isang video okay player. Ang brand nito ay DRM Doremi. Okay, yung model number ay D-799. Ang issue nito ay no power. Yan, saksak natin. Yan. Tapos, try natin yun. Yan, wala siyang display. Okay, yung problema nito ay no power. Okay, check natin. Yung ginagawa ko dito para malaman natin kung okay yung ating AC cord na para hindi na rin tayo tumagal. Kuha tayong tester, range tayo ng times 10K. Pero dapat naka-on yung power switch natin bago natin i-check. Ngayon dito sa tester natin, naka-range tayo ng times 10K. Miski magkabaliktad tayo dito, wala namang problema. Pag pumalo siya, ibig sabihin, good yung ating power switch, good yung ating AC cord, good din yung ating fuse. Ibig sabihin may contact na pumapasok dun sa mismong ating power supply. Pero hindi pa rin natin malalaman kung sa power supply talaga lang gagaling. Dapat ma-check natin yung voltage. Okay, bubuksan lang natin. Yan, may power supply siya. Tapos may mainboard tayo. Yung AC cord natin, sigurado okay to. Ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan natin mag-check ng voltage. Unahin natin sa mismong power supply. Pag okay ang power supply natin, dito tayo sa mainboard gagalaw. Okay, raise tayo ng DC. Yan, dapat naka-DC tayo para malaman natin kung may supply na pumapasok. Yung test spread natin, pwede sa body lang natin ilagay, yung negative. Yan, pwede rin dito. Pero dito na natin kabit, negative din naman yan. Tapos doon sa may diode, dapat may supply tayo na 5 volts. Yung pinakamalaking diode sa negative. Yan, kung mapapansin nyo, normal naman yung voltahe natin, may 5 volts siya. Ibig sabihin sa mainboard tayo may problema. Yung power supply natin, normal naman yung 5 volts. Dahil normal yung 5 volts natin, dito tayo sa mismong mainboard magsusukat ng voltahe. Check natin yung supply dito. Yan, check natin kung normal naman. Yan, dito may 4.2 volts. Dito may 4.9 volts. Yan. Tapos dito, may 2.1 volts lang dito. Yan. Dito may abnormal. Pero dito sa isang regulator, almost 1.2 na. Ibig sabihin na dito lang tayo may problema sa kabilang regulator. Ang sinusuplayan ng regulator na yan, yung EEPROM mismo. Yan, 2.1 volts lang siya. Dapat dito may mga 3.3 man lang. Kadalasan sira nito, pagka nawawala nga yung 3.3 volts ng supply, papakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Ngayon, dito tayo sa mechanical, magtatanggal muna. Panoorin nyo ng buo to para may idea kayo kung paano nyo malalaman kung doon nga nanggagaling ang problema. Yan, tanggalin ko lang itong kanyang CD. Tapos ating i-open yung kanyang CD tray. Meron na rin akong vlog nito kung paano natin kinakalas. Yan, i-slide lang naman. Ngayon, pagka binuksan ko to, at inon ko tong power switch, yan, nakasaksak tayo. Pag inon ko, kung mapapansin nyo, nagsarado yung ating CD tray. Tapos yung kanyang lens, hindi gumagalaw na. Ngayon, subukan ulit natin i-open para mas maintindihan nyo. Yan, naka-open tayo. Pag pinower ko, sumarado yung tray niya. Tapos yung lens niya, hindi gumagalaw. Ibig sabihin na nandito ang problema sa supply nating 3.3 volts. Kadalasan ganon. O kaya may problema yung EEPROM.
Yan, tinuturo ko sa mga baguhan to para may idea kayo kung sakaling magkaroon kayo na ganitong problema, may idea kayo kung paano nyo i-repair. Ngayon, dahil nga may problema yung ating 3.3 volts, gagawa natin ng paraan. Dahil nag-low voltage tayo dito sa 3.3 volts, may paraan tayong gagawin dito para kung sakaling wala kayong mabiling pyesa o wala kayong parts, may paraan pa para magawa. Ngayon, kadalasan kasi pagka ganito nga ang nagiging problema, yan, ipapakita ko sa inyo. Ito yung nagiging problema nito. Kung may pamalit kayo, palitan nyo yung regulator na to. Okay? Ngayon, kung wala naman kayong parts, may paraan pa tayo na pwede nyong gawin. Ngayon, para magawa natin yan, kahit na hindi na tayo bumili ng pyesa niyan, yun lang sa mga picture tube na board, meron niyang mga diode, 2 diode ang kailangan natin kuhanin. Kahit alin dito sa diode na yan, ubran natin gamitin. Okay? Kukuha lang tayo ng 2. Kaya yung mga TV nyo, itabi-tabi nyo lang yung mga board, sayang din. Kaysa bumili pa kayo ng parts, magagamit nyo. Mga simpleng paraan na hindi nyo na kailangan na bumili ng parts. Yan, 2 lang yung kinuha natin. Ito yun. Itong 2 diode na to, isi-series natin. Okay? Ngayon dapat yung negative tsaka positive ay pagsasamahin natin. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo para hindi rin kayo maguluhan. Yan, nag-series lang tayo ng diode. Ito yung negative natin, ito yung positive. Yung negative ng diode, dito natin ikakabit. Tapos yung positive, dito natin ikakabit. Papakita ko ng buo para mas maintindihan. Yan yung connection. Okay? Okay, ito yung diskarte ko para mabuhay ito. Ngayon, itesting natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng display. Yun, no? Meron na siyang display. Tingnan natin kung magpa-play siya. Yung regulator pa lang ginamit dito ay AMS 1117. Okay? Tapos naglagay lang tayo ng diode. Umubra na. Okay? Yan, nag-play na siya. Okay, pa-final testing na lang natin. Tapos kukuha tayo ng monitor. Final testing tayo. Yan, gumagana na yung ating video. May display na rin tayo. Tapos dagdag lang tayo ng diode dito. Yan yung technique natin na diniskarte para mapagana natin. Marami pang hindi nakakaalam ng ganitong diskarte. Baka sa akin yung napulot. Kahit paano nakapagbigay tayo ng idea sa kung paano natin nire-repair yung mga no power. Okay, maraming salamat po sa panonood.